Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. So, pag-usapan natin mga kababayan yung magiging future life ni Bato de la Rosa. Kasi I think lumabas na po yung writings on the wall. Mene mene tekelo parsin. God has numbered the days of your kingdom in the Senate. Tinimbang ka ngunit kulang. Yan ang sabi ni Propeta Daniel. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito na yung writings on the wall, oh. Binalita na po ng GMA. Sabi sa report ng GMA, kagabi, the names of De La Rosa and Aguirre. Sino kaya itong Aguirre? Ang alam nating Aguirre, yung dating DOJ Secretary, baka kasama, were mentioned in the public redacted version posted on the International Criminal Court website of the prosecution's pre-confirmation brief on the crimes of humanity charges against former President Rodrigo Duterte before the tribunal. So sabi dito sa balita ng GMA, the first names of De La Rosa and Aguirre were not mentioned, but the brief already heavily redacted referred to De La Rosa as the PNP chief. Senator Ronald Bato de la Rosa was the first chief of Philippine National Police under Duterte. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan. Wala man tayong magagawa kung yan ang kapalaran, mga kababayan ni Bato de la Rosa, tulad ng kapalaran ng kanyang amo na si Digong. Na yung kapalaran na yan, sila mismo yung gumuhit sa kanilang palad. Tama ba? Sabi sa kasabihan, kapalaran man daw ay hindi mo hanapin. Dudulog lalapit ang ICC kung talagang akin. Para niya, Mr. Maravillas, revised. Revised version po ng matandang kasabihan. Na kapalaran man daw ay hindi mo hanapin, dudulog lalapit kung talagang akin. O ngayon, itong kapalaran nila, iginuhit nila mismo sa kanilang palad. Mene mene tekel o parsin. Your days are numbered. Tinimbang ka, ngunit kulang, sabi ni Propeta Daniel. Madaling sabi, si Bato de la Rosa malamang sa malamang malapit na po na i-deliver. At sinabi na noon ni ES Lucas Bersamin na pag lumabas yung warrant of arrest at ipadaan sa Interpol, the same thing ang kanilang gagawin. Tulad ng ginawa mga kababayan ng ating gobyerno, as we are under obligation to cooperate with the Interpol, i-deliver din po siyempre si Bato at certain Aguirre sa International Criminal Court para rapin po yung kaso na crimes against humanity. So pag nangyari yan mga kababayan na ma-deliver na si Bato, may mag-aalaga na po araw-araw kay Digong. At kung kasama yung certain Aguirre, dalawa na yung araw-araw mag-aalaga kay Digong. So mas maganda po mga kababayan. And I think si Sara Duterte hindi na kailangan pabalik-balik sa dahig kasi may tao na siyang pwedeng pagkakatiwalaan mga kababayan na mag-asikaso sa kanyang tatay. So pwede na siyang tumutok sa kampanya. Sa bagay, tutok na tutok po sa kampanya, hindi man nagtatrabaho si Sara. Proud na proud po sa pag-iikot sa iba-ibang bansa para ikampanya ang Bring Him Home. Nasabi ni Sara Duterte, may bago na daw na bansa na gustong tanggapin, receiving country sa nire-request nila ang interim release ni Digong. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang paniwala mo. Ilang bansa na po ang sinabi ni Sara, hindi man po natuloy. Sabi dito sa amin, nasubak, nasibol. Di ba? So sabi dito sa balita ng GMA, redacted siya yung iba dito na statement. De La Rosa promised that they would immediately implement, quoting siguro Bato de la Rosa, a scaled-up version of the Davao model. If someone fights back, they will die. If nobody fights back, we'll make them fight back. Produce blood and steal
fear the 78-page briefer read. So yun ang laman mga kababayan ng reklamo quoting the statement mismo ni Bato de la Rosa noong siya pa ay PNP chief. Sabagay, narinig nating lahat yung mga pagbabanta nila. Di ba? Kasi sa kanilang paniwala, kailangang matakot yung mga kriminal. Tama naman na matakot yung mga kriminal. Pero itong sabi dito, if nobody fights back, we will make them fight back. Produce blood. Yun ang hindi tama. Ang ibig sabihin nun, uudyukan nila yung suspect para lumaban, para ma-justify mga kababayan yung EJK. Di ba? So that is illegal. So yun mga kababayan kasama doon sa sa reklamo, sa kaso, kung saan ito yung parte ng charges na sangkot si Bato de la Rosa bilang PNP chief. So sabi dito, on the very same day that Duterte appointed de la Rosa as PNP chief, it added, the briefer said De La Rosa issued a command memorandum circular formally launching the anti-illegal drugs campaign nationwide in express pursuance of Duterte's campaign promises. It said CMC number 16-2016 set out Project Double Barrel, which was modeled after Davao City's policing strategy and directed at the neutralization of illegal drug personalities nationwide. De La Rosa told reporters, killing in the name of drugs, this is really about killings in the name of drugs. So, you drug lords out there, get ready because I'll crush you. Sabi po sa briefer. As regards Aguirre, the briefer said, Aguirre said, the new administration's program was to do everything to stop drugs, crimes, and corruption. We will choose to kill these drug lords. No first name was mentioned, but Duterte's first Secretary of Justice was Attorney Vitaliano Aguirre. So malamang sa malamang, kasama sa i-deliver po sa dahig si Vitaliano Aguirre, yung DOJ Secretary. Ngayon, nag-deny si Aguirre. Sabi rito, I never said it. It is completely false. I never and will never advocate extrajudicial killings. I want to be confronted by the supposed false statement. When did this happen? Who interviewed me? Sabi po ni Aguirre. Is this interview recorded? Why is it that this false statement of mine was never publicized before? This is the first time I heard this accusation. Thank you for getting my side on the matter, sabi po ni Aguirre. Sa ICC ka na lang magpaliwanag. O diba? Alam mo naman yan, dating DOJ Secretary ka. Kumbaga dito sa atin, sa husgado ka na lang magpaliwanag o kung hindi, sa presinto na lang. Hindi uobra yung statement sa media tulad ng ginagawa ni Sara na bring him home. Ikutin pa niya yung buong mundo, walang epekto yung bring him home. O ngayon, yung mga supporters nila nag-attempt na i-destabilize, agawin yung posisyon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos gustong i-take over sa Palasyo Malacanang. Nagsagawa mga kababayan ng riot na ang sabi, binayaran. O damay sila ngayon sa kaso. Iniimbestigahan na ng ating mga authorities kung sino yung mga nasa likod ng riot. Damay-damay kayo. Yung iba nasa ibang bansa, sa ICC, yung iba dito. So dahil sa inyo pong matinding pagnanasa, hindi na makapaghintay sa 2028 election, patong-patong na kaso ang inyo pong kakarapin. Walang ibang sisisihin kundi kayo man lang kasi kayong may gawa ng mga pagkakamali, mga kantarantaduhan, kasakiman. So damay-damay na kayo. Nasayang yung offering ni Sara na litsong baka, 100 pieces na litsong baka, inoffer sa langit, hindi pinakinggan ng Diyos. Kasi masama nga po yung intensyon. Di ba? Iyakan ngayon yung mga DDS na ready na sana na mag party-party. Akala nila, mangyayari na pag Monday, iba na yung Pangulo. Chinik namin ni Mrs. Si PBBM pa rin yung yung presidente.
Yan o, sinilip namin. Silipin namin ni Mrs. si BBM kung siya pa ang Pangulo. Confirm. Merienda with DLG ASIC, Assistant Secretary Beth Lopez de Leon confirmed si PBBM pa rin ang presidente. O, di ba? Kinonfirm namin ni Mrs. kung nandun ba si PBBM bilang Pangulo. Nandun pa rin. You see, maghintay na lang kayo ng 2028 presidential election. Tama si OG Diaz. Yan sabi ni OG Diaz. Huwag nyo nang hilinging, patalsikin at ang Pangulo sa rally. Hilingin na lamang na samahan niya tayo sa pakikipaglaban sa korupsyon. Di ba mas maganda yon? Sabi ni OG Diaz. Kakamping ito si OG Diaz. Unang-una, yung ating Pangulo, siya mismo yung nag-expose ng korupsyon sa DPWH, sa flood control. Mali nga yung statement ni OG Diaz. Kasi lumalabas, sila yung nangunguna sa paglaban sa korupsyon. Mali po. Diba? Yun ang gusto niyang sabihin, no? Hilingin na lamang na samahan niya tayo. Paanong samahan kayo? Nangunguna nga siya. Kayo yung sumama. Kasi siya yung nagli-lead sa investigasyon, sa flood control scam, sa paglaban sa korupsyon. Kayo yung sumama sa Pangulo. Hindi yung samahan kayo, assuming kayo. Ang mga dilawan, assuming. Nakisakay lang kayo eh. Mga militant, makabayan. Yung isyong ito, hindi sa maya naman kayo suna ng ating Pangulo. At doon sa sumbong ng Pangulong ni-launch, yung website, kung saan pwede magsumbong yung Pangulo, walang isyu kayong pinag-usapan ngayon. Walang iniimbestigahan sana yung Senado, yung Congress, at yung ICI. Siya yung nagli-lead para tuldukan ng korupsyon. Tama po mga kababayan, mali yung mga statement ninyo. O ngayon, balik tayo dito kay Digong at kay Bato de la Rosa. Sabi ni Attorney Cristina Conti, ICC Accredited Assistant to Counsel, she believes that the tribunal is seeking to establish that De La Rosa was a co-perpetrator of the former president. Malinaw niya na pinapakita sa atin ng prosecutor na mayroong nangyaring DDS killings at ito ay naayon sa isang plano. Nung naging president na si Duterte, nabuo o isinigawa yung national plan. Sabi po niya sa isang Zoom briefing. At binabanggit nga doon sa pre-confirmation na brief ang naging masusing role ni Bato de la Rosa. At para sa akin, malinaw na inilalatag na si Bato de la Rosa as co-perpetrator kasama ni Duterte. Ganon din ang ating reading, ang ating paniwala mga kababayan dito sa linabas na statement ng International Criminal Court. So it is expected, baka hindi na po abutan ng Disyembre, magpasko mga kababayan, may kasama na. Di natin alam kung magkasabay sila ni Aguirre sa iisyuhan ng warrant of arrest or si Bato de la Rosa muna yung mauuna at sunod na lang po si Aguirre. Ang alam natin sa report noon, pinalabas po ng Rappler, siyam po ng mga personalities. Yung mga former PNP chief, yung mga sumunod kay Bato de la Rosa, sangkot din. Kasama nga yung pangalan ni Bongo. So baka one at a time mga kababayan. O ngayon, si Digong po, kinasuhan ng 3 counts of murder over 49 killings ng ICC. Ito siya po. Count 1, murder as a crime against humanity in Davao City during the mayoral period. Of the 19 victims of incidents, 1 to 9 between 2013 and around redacted siya noong 2016 pursuant to Article 71A and 25(3)A indirect cooperation and or noong and or 25(3)B ordering and or including and or 25(3)C aiding and abetting. Count 2, murder as a crime against humanity of high value targets in locations across the Philippines during the presidential period
of the 14 victims of incidents, 10 to 14, between around 2016 and 2017, pursuant to Article 71A and 25.3A in the RECO operation, and or 23B, ordering and or including and or aiding and abetting. Count 3, murder and attempted murder as crimes against humanity in barangay clearance operations in locations across the Philippines during the presidential period. Of the 45 victims, 43 murders of incidents, 15 to 49 between around 2016 and 2018, pursuant to Article 7, 1A and or 25.3F and 25.3A in the RECO operation, and or ordering and or inducing, aiding and abetting. So yan mga kababayan, yung mga kaso, 3 counts of murder, crimes against humanity, laban kay dating Pangulong Digong. Ngayon, may breaking news. May statement na pinalabas si Sara Duterte tungkol sa kanyang tatay. Yan o, statement. Inday Sara Duterte, 54 minutes ago pa lang. Sabi ni Sara Duterte, I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the role of the detention unit concerning consular visits. Since the month of March, there was always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day, precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC is allowing the agents of the very government that abducted FPRRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague, places his life and safety in imminent danger. If such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions. The false pretense of conducting a welfare check, these are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visits. FPRRD does not need you. Our family will take care of him. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world, detained, distressed, abandoned, or neglected, who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better, sabi po ni Sara Duterte. Kung totoo to, kasi wala pang reaksyon, ngayon pa lang, yung press statement ni Sara Duterte, pasalamat nga kayo na binisita ng embassy. Kasi trabaho yun ng embassy officials. To see to it na nasa magandang kalagayan yung dating Pangulo. Di ba yung abogado nga ninyo, humihingi ng tulong sa ating Pangulong Bongbong na makabalik sa Pilipinas? So sabi ninyo, hindi ninyo kailangan. Pero yung abogado ninyo, humihiling ng tulong sa ating Pangulo. As it was allowed by the ICC officials, malamang sa malamang, hindi lang yung embassy officials yung pumunta kung totoo itong aligasyon ninyo na pinuntahan yung dating Pangulo ng isang embassy official para tingnan yung kalagayan. Malamang sa malamang, kasama siyempre yung mga ICC officials. Baka nga may kasama pang doktor to check kung totoo yung mga pinagsasabi ninyo, lalo na ng abogado si Kaufman na si dating Pangulong Digong may cognitive deficiencies na. Pero iba naman yung sinasabi ninyo sa mga kwento ninyo ngayon kasi nagawa pa ngang tumawag sa inyo. Ibig sabihin, nare-recall niya yung telephone number po ninyo at pati kayo mismo. Pati nga yung girlfriend, yung love life
Naalala? Pati yung mga problema sa Pilipinas. So ang ibig sabihin, hindi totoo yung mga pinagkikwento ninyo. At ngayon, nagre-react siguro kayo na pinunta ng embassy officials, nagagalit kayo kasi booking yung mga sinasabi ninyo na sinasabi ng abogado ninyo na si Digong may cognitive deficiencies. O, di ba? Yun ang malinaw na reading natin. Bakit kayo malag? Welfare check nga. Tapos sasabihin ninyo, kung may mangyaring masama, including death, isisisi na ninyo sa pagbisita ng embassy official. Hindi man yun na ganyan lang, na pag-claim ninyo, sinabi ninyo, papaniwalaan nila at patiniwalaan ng mga mamamayang Filipino na prove na namin na wala nang naniniwala sa mga statements ninyo kasi bangga-bangga. Kaya nga yung panggatong ninyo sa September 21 rally na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong, hindi man po nangyari. At patong-patong na kaso ang kakarapin ng inyong mga kasama na nanggatong sa riot. O, di ba? O, dito tayo sa mga reactions mga kababayan ng mga netizens sa kaambang pag-deliver kay Bato sa ICC. Sabi ni Evelyn Ortizo, road to ICC ka na, Bato. What the heck? So shameless. Sabi ni Gilbert, kabog sa dibdib na bukal, nabanggit na daw, pala apelyide mo. Sabi ni Rose Antolentino, wala kaming pakiunahin niyo, Ghost Project. Sabi ni Eric Alag, magtago ka na, kalbo. Sabi ni DJ Kilala, ayan, wish granted, magkakasama mo na siya. Sabi ni Enrique Reyes, Antonio, ICC is waving. Sabi ni Russell Maranya Manaig, naku po, iiyak na yan. Sunod niyan, arrest warrant na ng ICC. Tama nga ang sabi, by October. So yan mga balita ngayon mga kababayan, mga kaganapan sa buhay ng mga Duterte at mga kaalyado. Ayan lang po ang ating short video. Atid sa inyo nitong napakagandang product. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Yung mga gusto na mag-order nito, mag-message na lang po kayo sa akin. Yung mga gusto magnegosyo, message kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.